Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin. Kung saan ang sabi po rito ay Bitcoin proves nearly unfailingly profitable over 14 years. Kaya yan, napatunayan daw po ni Bitcoin na siya ay walang tigil na nagbibigay ng gain or kita ng higit 14 na taon. Kaya ayan, siya po ay syempre nagbibigay ng gain or kita sa mga nag-i-invest nito or mga investors ni Bitcoin. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Over the past 14 years since Bitcoin's inception on January 3, 2009, investors have found nearly every day to be profitable, with only 6 days not yielding returns according to an analyst. Kaya yan, base po sa analysis po pala, ay itong si Bitcoin, nitong nakalipas na 14 na taon, ay tuloy-tuloy lamang po ito sa pagbibigay ng gain or kita sa mga investors nito. Yan, nag-umpisa pa yan noong taong 2009, January 3. This remarkable statistics underscores Bitcoin's success with 99.92% of all days proving profitable for those holding the digital currency. Kaya yan, ang statistika daw po na ito ang siyang nagpapatunay kung gaano katagumpay itong si Bitcoin, sapagkat nagpapakita po ito na nasa 99.92% sa lahat daw po ng mga araw ay nagbibigay ng gain itong si Bitcoin. Yan, syempre yung mga nag-hold nito or mga nag-i-invest dito kay Bitcoin, sapagkat tumataas po syempre yung kanyang presyo. Recently, Bitcoin reached a record price of $73,600 in mid-March, a boon for all BTC holders as their investments increased in value. Kaya yan, dito po nakapagtala ng panibagong all-time high itong si Bitcoin, itong kalagitnaan po ng buwan ng Marso. Yan, nitong nakalipas lamang po na buwan yan. Umangat po siya ng $73,600. At nung nakamit po niya ito, ay nagpakita po ito ng isang matinding paglago sa mga Bitcoin na assets ng mga holders or mga investors ni Bitcoin. The cryptocurrency has since stabilized in the $68,000 to $70,000 range, showcasing an enduring appeal and resilience against market volatility. Kaya ayan, mula nung inakyat po niya ang $73,600 ay nag-stabilize na po siya or nag-steady na po siya sa mga presyong $68,000 hanggang $70,000. Pero mataas pa rin po yan. Kaya ayan, yung mga nakabili po sa mababang presyo ay ayan, tuloy-tuloy pa rin na nakikita nila na lumalago yung kanilang investment dito kay Bitcoin, yung kanilang holdings. Bitcoin resilience through bear markets and its ability to consistently recover enhances not only investors' confidence but also the mining community's prospect. Kaya yan, dahil sa napatunayan po ni Bitcoin na maski nakakaranas po ito ng bear market or bumabagsak yung kanyang presyo, ay meron naman po itong kakayahan na maka-recover. Ayan, nakaka-recover naman po ito. Kaya ito po yung parang nagbibigay ng confidence or pagtitiwala sa mga investors na ipagpatuloy lamang ang pag-hold dito kay Bitcoin. These dynamics bolster the network security and contribute to a vibrant ecosystem. The anticipation around the fourth Bitcoin halving event expected on April 20, 2024 is generating excitement in strategic accumulation of BTC by both institutions and private investors, expecting a significant impact on Bitcoin's value. Kaya yan, nandyan na rin ang paparating na ika-4 na Bitcoin halving event
At yan po ay inaasahan ng karamihan na magaganap daw po ito pagsapit ng April 20, 2024. Yan, magkakaiba po kasi sa mga sources kung kailan. Yung iba April 19 naman po. Yung iba naman ay April 11. Yan, pero mas marami pong mga sources ang nagsasabi na sa April 20 po magaganap ang Bitcoin halving event. Kaya yan, dahil po sa Bitcoin halving event na ito ay marami na po ang nag-a-accumulate ngayon ng kanilang Bitcoin. Hindi lamang po mga private investors or mga yan yung mga katulad nating investors, maging yung mga institutions or mga malalaking mga kumpanya yan or firms or organizations or yan mga grupo. Ayan ay nag-accumulate na rin po sila ng kanilang mga Bitcoin dahil sa inaasahan po nila na magdudulot ng isang malaking impact sa presyo or sa value ni Bitcoin ang ika-4 na Bitcoin halving event na ito. Yan, sa mga hindi po nakakaalam kung ano po pala ang Bitcoin halving event ay meron na po akong ginawang video na siyang nagpapaliwanag tungkol dito. Kaya i-search na lamang po ninyo at panoorin na lamang po ninyo ito dito sa aking channel. Amid these developments, the mining sector is preparing for post-halving era which will see mining rewards halve to 3.125 BTC. Kaya yan na lamang po yung makukuhang rewards ng mga minero pagkatapos po na maganap ang Bitcoin halving. Per block po yan. Sa isang block na mamimina po nila ay 3.125 BTC yung kanilang makukuha. Nahati na po. Dati po ay nasa mga 6 yan. Canadian firms Bitfarms, for instance, is investing nearly $240 million in upgrading its mining equipment to stay competitive. Yan kasi dahil sa makakalahati po yung makukuha nilang reward sa pagmimina dito kay Bitcoin at yung mga Bitcoin mining companies katulad po ni Bitfarm ay nag-upgrade na po sila ng kanilang mga mining equipments. At ayan, katulad ni Bitfarm na ito ay nag-invest na po sila ng $240 million para lamang ma-upgrade ang kanilang mga mining equipment. Jeffrey Lucas, CFO of Bitfarms, highlighted the strategic importance of this upgrade, noting it will substantially increase the company's scale, profitability, and efficiency in the face of halving rewards, positioning Bitfarms favorably within the mining industry. Ayan. Sabi po ng CEO ng Bitfarm na si Jeffrey Lucas ay kailangan daw po talaga kailangan daw po nilang i-upgrade ang kanilang mga mining equipment para sila raw po ay makasabay. Ayan. Sa hindi lamang makasabay or mapataas pa yung kanilang profitability at saka efficiency sa pagmimina. Kaya yan po si Bitcoin. Kanya pong napatunayan na ang pag-i-invest dito ay mataas po yung profitability dito kay Bitcoin. Kaya sapagkat napatunayan po niya na sa loob ng 14 na taon ay tuloy-tuloy lamang po yung kanyang pagbibigay ng gain or kita. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.